Manang, pasensya na po. Pwede po ba itong card ang pambayad? Para sa kanyang mga kapatid na ilang araw nang walang kain at tila manghihina na, inabot ni Maria, 17 taong gulang, ang nanginginig niyang kamay at inilabas ang itim na card na pamana ng namayapa niyang ama. Ang luma at kupas na card, na hindi kailanman ginamit ng kanyang ama at itinago nito sa loob ng kanyang pitaka, ay naaprubahan. Tulad ng isang himala, nang tumunog ang tunog ng pagbabayad, may nangyaring hindi kapani-paniwala. Habang abala ang 6 na magkakapatid sa pagkain ng kanilang pansit, biglang huminto ang 12 ng pinakamahal na Lexus na nakahanay sa kalsada. At nang bumukas ang matigas na nakasarang pinto ng sasakyan at makita ng mga bata ang lalaking bumaba, nanigas sila sa takot, tila huminto ang kanilang paghinga. Ano nga ba ang totoong pagkakakilanlan ng card na iniwan ng namayapa nilang ama? Noong Enero 2024, napakalamig ng panahon sa Maynila. Sa araw na iyon, habang umiihip ang malakas na hangin na nagpapababa sa temperatura, tahimik na ginanap ang huling paglalakbay ng isang lalaki sa isang maliit na kapilya. Ang pangalan ng yumaong si Mang Jose, isang haligi ng tahanan na pumanaw sa edad na 45 dahil sa sobrang pagtatrabaho. Sa isang sulok ng kapilya, nakaupo ang 6 na bata na nakasuot ng itim na damit magkakadikit. Si Maria ang panganay, 10 taong gulang, kasunod niya si Ray, 11, ang kambal na sina Hana at Ina, 13, si Paulo, 7, at ang bunso, si Leah, 3. Nakatingin lang sila sa kabaong, tila hindi pa nila lubos na naiintindihan ang pagkamatay ng kanilang ama. Hinigpitan ni Leah, na nasa bisig ni Maria, ang laylayan ng damit ng kanyang ate. Ate, kailan darating si Papa? Tanong ni Leah. Sa halip na sumagot, mas hinigpitan ni Maria ang yakap sa bunso. Hindi niya kayang lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang, "Hindi na darating si Papa." Kakaunti lang ang bumisita sa kapilya. Ito ay nagpapakita kung gaano kalungkot ang buhay ni Mang Jose. Kahit ang mga dumating ay iilan lang na kasamahan niya sa trabaho, walang ni isang kamag-anak ang nagpakita. Nagtaka si Maria. Naaalala niyang may kapatid ang kanyang ama, kaya bakit hindi dumating ang kanilang tiyo? Matapos ang 3 araw na paglalamay, bumalik ang mga bata sa kanilang bahay, dala ang urn ng kanilang ama. Pagbukas ng pinto ng kanilang maliit na apartment, bumangon kaagad si Aling Carmen, ang kanilang madrasta, na nakaupo sa sofa sa sala. Walang ni isang patak ng luha sa kanyang mukha. Malamig siyang nagsalita pagkakita sa mga bata. Tapos na ang libing, di ba? May pag-uusapan tayo. Kaya umupo kayong lahat. Nakaramdam si Maria ng masamang kutob at takot na nagtanong habang inilalayo ang kanyang mga kapatid. Ano po ang pag-uusapan? Kalmadong sinabi ni Aling Carmen habang inaayos ang kanyang mga kuko na ibigay na ang insurance money. Pero sa akin ito. Ako rin naman ang nag-alaga at nag-asikaso sa tatay ninyo sa maikling panahon na iyon. Namutla ang mukha ni Maria. Ito ang sandali na ang hindi niya inaasahan ay naging katotohanan. Hindi na nakapagpigil si Ray, 11, at biglang tumayo. Ano po ang sinasabi ninyo? Iyon, ang perang iniwan ni Papa para sa amin. Nginitian ni Aling Carmen si Ray ng nakakaloko. Ha? Iniwan ng tatay ninyo? Huwag mo akong patawanin. Alam mo ba kung sino ang beneficiary? Ako. Legally, sa akin ang perang iyon. Nahirapan huminga ang mga bata. Hindi pa man nawawala ang kalungkutan sa pagkawala ng kanilang ama. Ngayon ay tila paalisin na rin sila sa kanilang tahanan. Kung gayon, ano ang gagawin namin? Ano ang gusto ninyong gawin namin? Bumuntong hininga si Aling Carmen, tila naiirita, at tumayo para pumasok sa loob ng silid. Ilang sandali, lumabas siya na may dalang ilang itim na plastic bag. Sa loob ng mga bag ay nakakalat ang mga damit ng mga bata. Nandito na lahat ng gamit ninyo, kunin ninyo na at umalis na kayo. Kayo lang ang may dugong ama ninyo, kaya kayo na ang bahala sa sarili ninyo. Puno ng luha ang mata ni Maria, ngunit pinigilan niya ito. Kapag umiyak siya, mas matatakot ang kanyang mga kapatid. Sa sandaling iyon, may kinuha si Aling Carmen sa drawer at itinapon sa harap ni Maria isang luma at kupas na pitaka ng lalaki. Sa tatay ninyo ito, kaya kunin mo na, hindi ko kailangan. Pinulot ni Maria ang pitaka. Ang pitaka na laging dala ng kanyang ama sa kanyang bulsa.
Kupas ang balat at gasgas ang sulok, ngunit ito ang tanging pamana na nagtataglay ng init ng kamay ng kanyang ama. Niyakap ni Maria ang pitaka sa kanyang dibdib. "Umalis na kayo, ngayon na." Walang awa na binuksan ni Aling Carmen ang pinto. Pumasok ang malakas na hangin sa siwang. Sa labas, umuulan ng mahina. Nagkuyom si Maria ng ngipin at pinatayo ang kanyang mga kapatid. "Halikayo, mga kapatid." Dala ang bunso na si Lia sa kanyang likod, hawak ang kamay ni Paulo at kasama ang iba pa niyang kapatid, lumabas si Maria sa pintuan. Ang balikat ng 17 taong gulang na dalagita ay nanginginig, ngunit hindi siya lumingon. Sarado. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa kanilang likod ay parang pagtalikod ng mundo sa kanila. Ang kuwento ay nagsimula 18 taon na ang nakalipas. Sa mansyon ng chairman ng Luzon Group, na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa Maynila, nakatira ang dalawang magkapatid na may 2 tao ng agwat. Si Ginoong Anton, ang nakatatandang kapatid, ay 25 taong gulang at ang nakababata niyang kapatid, si Mang Jose, ay 20. Ayon sa kagustuhan ng kanilang ama, nagtapos ang kuya sa Business Administration at naghahanda bilang tagapagmana ng grupo. Sa kabilang banda, si Mang Jose ay isang malayang espiritu. Paulit-ulit niyang tinatanggihan ang mga inayos na kasal ng kanyang ama sa mga mayayamang pamilya at nagmahal sa isang mahirap na estudyante sa kolehiyo na nakilala niya sa silid aklatan. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang ina ni Maria, si Aling Andrea. Isang araw, lumuhod si Mang Jose sa harap ng kanyang ama. "Ama, gusto ko pong pakasalan si Andrea." Agad na namula ang mukha ng kanilang ama, si Chairman Roberto. "Ano? Ang babaeng walang pangalan, walang yaman? Huwag kang magbiro. Mas pipiliin ko po ang pag-ibig kaysa pera. Kung gayon, umalis ka sa bahay na ito. Hindi kita bibigyan ng kahit isang kusing. Mamuhay ka na parang pulubi." Umalis nga si Mang Jose sa bahay nang walang dala. Nang araw na iyon, hinawakan ni Anton ang braso ng kanyang kapatid. "Jose, mag-isip ka ulit. Kapag lumipas ang panahon, ang tatay marahang inalis ni Jose ang kamay ng kanyang kuya at ngumiti. Kuya, magiging masaya ako. Huwag kang mag-alala." Iyon ang huling pag-uusap ng magkapatid. Nagtungo si Jose sa isang maliit na bayan sa probinsya at tuluyang naglaho. Si Anton ay nabuhay sa loob ng 11 taon na may bigat ng pagkakasala dahil hindi niya napigilan ang kanyang kapatid. Lumipas ang mga taon at noong 2022, matapos pumanaw ang kanilang ama, nanungkulan si Anton bilang chairman ng Luzon Group. Ang negosyo ay maayos, ngunit mayroon pa ring kawalan sa isang bahagi ng kanyang puso. Isang araw sa Taglagas, dumating ang kanyang kapatid na si Jose matapos ang 16 na taon. Nakasuot siya ng lumang jacket, maitim ang mukha sa pagkakabilad sa araw, at magaspang ang mga kamay mula sa matinding trabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay tulad pa rin ng dati. "Kuya, kailangan ko lang manghiram ng pera. Mula nang manganak si Andrea, mahina na ang katawan niya. Magkano ang kailangan mo?" "Tinatayang 3 milyong piso para sa operasyon." "Kuya, babayaran ko po ito, pangako." Sumikip ang ilong ni Anton. Matapos ang 16 na taon, ang kanyang kapatid ay dumating para lang manghiram ng pera. Sumakit ang kanyang dibdib sa pag-iisip kung gaano kahirap ang naging buhay niya para maging ganoon. Agad na inilagay ni Anton ang 5 milyong piso sa isang sobre at inabot ito sa kanyang kapatid. 3 milyon lang ang kailangan ko. Hayaan mo na. Gamitin mo ang sobra para sa mga bata. Ilan ba ang mga anak mo? 6. Ha? 6? Ngumiti si Jose nang nahihiya. Opo, 6 po. Pero ang gaganda at ang gagwapo ng lahat. Kung gayon, kumuha ka pa. Hindi, salamat na lang. Malaking tulong na ito. Kuya, babayaran ko po ito, pangako. Balang araw, babalik ako ng may dignidad. Kinuha ni Jose ang sobre at tumayo. Gusto siyang pigilan ni Anton, ngunit sa nakita niyang katigasan ng kanyang mga mata, hindi niya magawa. Sa halip, palihim siyang naglagay ng isang bagay sa bulsa ng lumang jacket na suot ng kanyang kapatid. Isang itim na card, isang platinum card na walang limitasyon. Nanalangin si Anton sa kanyang puso. Pakiusap. Kapag talagang nangailangan ka, gamitin mo ito kahit ito lang, bobo. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Jose at paghubad ng kanyang jacket,
napansin niya ang card sa bulsa. Sa likod ng card, nakasulat ang sulat kamay ng kanyang kuya. Gamitin mo kapag nahirapan ka. Ako ang magbabayad ng lahat. Namula ang mga mata ni Jose, ngunit hindi niya ginamit ang card. Itinago niya ito sa loob ng kanyang lumang pitaka, parang isang anting-anting, at nangako sa kanyang puso. Kuya, hindi ko po ito gagamitin. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay at babalik ako gamit ang sarili kong pera. Kaya ang card ay nanatili sa pitaka sa loob ng 2 taon. Hindi na bumuti ang kalusugan ng kanyang asawang si Andrea matapos ang operasyon at kalaunan ay pumanaw. Patuloy na nagsikap si Jose sa pagtatrabaho habang mag-isang nagpapalaki ng 6 na anak at dahil sa matinding pagod, siya rin ay pumanaw. Hindi niya nagamit ang card kahit minsan. Tila hinihiwa ng malakas na hangin ang kanyang pisngi. Niyakap ni Maria ang bunso na si Lia sa kanyang likod habang naglalakad sila sa eskinita. Ang yabag ng 5 kapatid na sumusunod sa kanya ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Humihikbi si Paulo, 7, habang hinihila ang laylayan ng down coat ng kanyang ate. Ate, saan tayo pupunta? Hindi makasagot si Maria. Hindi rin niya alam kung saan sila pupunta. Nagkuyom ng ngipin si Ray, 15, at sinabi, Ate, pumunta tayo sa pulis. Isumbong natin ang babaeng iyon. Kung gagawin natin iyon, magkakahiwalay tayo. Maaaring ipadala tayo sa iba't ibang ampunan. Sa sinabi ni Maria, magkayakap ang kambal na sina Hana at Ina. Ang salitang ampunan ay naghatid ng takot sa puso ng mga bata. Bumuntong hininga si Maria at lumingon sa kanyang mga kapatid. Sa bus terminal muna tayo. Terminal? Saan tayo pupunta? Sa Maynila. Taga Maynila si Papa, di ba? Baka may mahanap tayong bakas doon. Sa totoo lang, walang tiyak na patutunguhan si Maria. Wala lang silang lugar na mapupuntahan sa maliit na bayan na iyon. Lampas alas, 10 ng gabi na nang dumating sila sa Maynila. Puno ng tao ang Manila Central Station at ang bus terminal, ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa mga batang mukhang mahirap. Dinala ni Maria ang kanyang mga kapatid at umupo sila sa isang bangko sa sulok ng terminal. Sa ngayon, dito muna sila magpapalipas ng gabi. Umiyak ang bunso na si Lia sa bisig ni Maria. Ate, nilalamig ako. Konting tiis pa, Ate Maria. Yayakapin ka. Hinubad ni Maria ang kanyang down coat at ibinalot kay Lia. Pagkakita nito, hinubad din ni Ray ang kanyang jacket at ipinansapin kay Paulo. Nagkayakap ang kambal na sina Hana at Ina para magpainit. Ilang araw ang lumipas, nagpalaboy-laboy ang mga bata sa terminal at sa mga istasyon ng tren, halos hindi na makakain. Ang tanging pera ni Maria ay humigit kumulang 1,000 piso. Bumili sila ng pinakamurang instant noodles sa convenience store at pinaghatian ng 6, ngunit hindi ito nagtagal ng 2 araw. Sa ikatlong araw, wala nang nakain ang mga bata. Mahinang hinila ni Paulo ang kamay ng kanyang ate. Ate, gutom ako. Masakit ang ulo ko. Konting tiis pa, gagawan ni ate ng paraan. Pilit nang ngumiti si Maria, ngunit ang kanyang puso ay nasusunog. Sa sandaling iyon, may nahawakan siyang matigas sa kanyang dibdib, ang lumang pitaka ng kanyang ama. Walang alinlangang binuksan ni Maria ang pitaka. May 2 1,000 piso at sa isang sulok, may isang itim na card. Napansin ni Maria ang card. Ano kaya ito? Sa harap ng card, nakasulat ang platinum sa gintong letra. Pagbaliktad nito, may sulat kamay. Gamitin mo kapag nahirapan ka. Ako ang magbabayad ng lahat, kuya mo. Mabilis na tumibok ang puso ni Maria. Kuya? May kuya si Papa? At ano itong card? Pwede kaya itong gamitin? Umiling si Maria. Naisip niyang may dahilan kung bakit hindi ito ginamit ng kanyang ama. Bukod pa rito, luma na ang card, kaya baka hindi na ito gumagana. Sa sandaling iyon, mahinang umiyak si Lia, ang bunso, sa likod ni Maria. Ate, gutom na si Lia. Tila pinupunit ang dibdib ni Maria. Ang boses ng 3 taong gulang na ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos ay unti-unting humihina. Unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Mukhang nilalagnat siya. Papa, patawarin mo ako. Mahigpit na ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata at naglakad siya patungo sa isang tindahan ng pansit. Pasensya na po, manang. 2 pansit bihon, 1 pansit kanton at 5 kwek-kwek po. Nanginginig ang boses ni Maria.
Nakatingin sa kanya ang kanyang mga kapatid nang malaki ang mata. Nagmamadaling bumulong si Ray. Ate, wala tayong pera. Okay lang. May paraan si ate. Sa totoo lang, wala siyang paraan. Hindi rin niya alam kung magtatagumpay ito. Kung hindi, balak niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa sandaling iyon. Mabilis na inilagay ng manang ang pansit at inabot ang kwek-kwek. Nakatingin ang mga mata ng mga bata sa pagkain. Inabot ni Maria ang nanginginig niyang kamay at inilabas ang card. Manang, pwede po bang card ang pambayad dito? Kinuha ng manang ang card at napakunot ang noo. Aba, may ganyang card ang estudyante? Anong card ito? Card lang po ng papa ko. Tila sasabog ang puso ni Maria. Sana gumana. Inilagay ng manang ang card sa terminal. Sa tunog ng beep, umandar ang makina. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Para kay Maria, ang ilang segundong iyon ay tila ilang oras. Tamang-tama sa sandaling iyon, naaprubahan. Bumukas ang mata ni Maria. Gumana, gumana, talagang gumana. Okay lang ineng, naaprubahan. Kumpletong bayad na sa 2,500 piso. Salamat. Puno ng luha ang mata ni Maria. Naghiyawan ang kanyang mga kapatid. Wow, galing ni ate. Kain na tayo. Sabik na kinuha ng mga bata ang pagkain. Hinihipan nila ang mainit na pansit bago isubo sa bibig. Kumakain ng kwek-kwek at humihigop ng pansit canton. Tamang-tama sa oras na iyon. Sa ika-47 palapag ng Luzon Group Main Building sa Makati, nag-overtime si Chairman Roberto. Lampas alas, 10 na ng gabi, ngunit naghahanda siya para magpuyat habang tinitingnan ang mga dokumento. Sa sandaling iyon, tumunog ang personal na cellphone ni Chairman Roberto. Pagtingin sa screen, mensahe ito mula sa bangko. Platinum Card Approval Notification. Approved. PHP 2,500. Merchant. Street Food Stall, Manila. Approved. Time, the 15th of January 2024, 10:07 p.m. Agad na nanlaki ang mata ni Chairman Roberto. Ang card na ito ang card na palihim niyang inilagay sa bulsa ng jacket ng kanyang kapatid 2 taon na ang nakalipas. Ang card na natutulog at hindi kailanman ginamit, ngunit bigla itong ginamit sa isang street food stall sa Manila at pansit pa, mabilis na tumibok ang puso ni Chairman Roberto. May mali. Dapat ay tahimik na namumuhay ang kanyang kapatid sa isang maliit na bayan sa probinsya. Kaya bakit ginamit ang card sa Manila? Bukod pa rito, pansit. Si Jose ay may mataas na pride, halos umabot sa langit, at sinabi niyang hinding-hindi niya gagamitin ang card na palihim niyang inilagay. Ang Jose na iyon ay gumamit ng card para lang bumili ng 2,500 pisong pansit? Baka may nangyari kay Jose? Agad na tinawag ni Chairman Roberto ang kanyang Chief of Staff. Subaybayan mo kaagad ang transaction history ng card na ito. Alamin mo kung sino ang gumamit. Opo, sa oras na ito. Ngayon na, matapos ang humigit kumulang 1 oras, kumatok ang Chief of Staff sa opisina ng Chairman. Chairman, kumpirmado na po. Sino ang gumamit? Nang tingnan namin ang CCTV ng isa sa mga kaakibat na tindahan malapit sa lugar ng transaksyon, inabot ng Chief of Staff ang tablet PC. Sa screen, naglalaro ang CCTV footage sa harap ng street food stall sa Manila. Sumilip si Chairman Roberto sa screen. At sa sandaling iyon, namutla ang kanyang mukha. Sa screen, may 6 na bata na nakasuot ng lumang down coat at kumakain ng pansit. Ang panganay na babae ay karga ang bunso sa kanyang likod at ang ibang mga bata ay abala sa pagsusubo ng pagkain sa kanilang bibig. Sobrang payat ng mga ito, halos paniwalaan kung sasabihing mga pulubi. Ano ito? Mga bata? 6? Nanlaki ang mata ni Chairman Roberto. Bumigat ang kanyang dibdib, 6. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid 2 taon na ang nakalipas. Kuya, may 6 po akong anak. In-zoom in ni Chairman Roberto ang screen. Nanginginig ang kanyang kamay habang nilalapitan ang mukha ng panganay na babae. Sa sandaling iyon, huminto ang kanyang paghinga. Ang mukha na iyon ay pamilyar. Ang mukha ng kanyang kapatid na si Jose noong bata pa siya. Ang mahigpit na nakakuyom na labi. Ang malalim na mata, napakalaki ng pagkakahawig. Hindi kaya, ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa Manila ngayon na. Opo, kayo po mismo ang pupunta, Chairman. Ngayon na, pumasok ang itim na mamahaling sasakyan
Sa eskinita ng Maynila, nagulat ang mga bata at nagkapit-bisig, nagdikit-dikit. Ate, ano iyon? Hindi ko alam, manahimik ka. Huminto ang sasakyan sa harap ng mga bata. Bumukas ang pinto ng itim na mamahaling sasakyan at nagmamadaling bumaba ang isang lalaking nakasuot ng itim na coat. Sa liwanag ng ilaw, nakita ang mukha ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Maria. Ang mukha niya ay nakakagulat na kahawig ng kanyang ama. Ate, ang tiyo, kamukha ni Papa. Nanginginig ang boses ni Paulo. Lumapit ang lalaking nakaitim na coat sa mga bata. Instinctively, inilayo ni Maria ang kanyang mga kapatid sa likod niya. Sino po kayo? Huminto ang lalaki ilang hakbang ang layo. Tinitigan niya ang bawat bata at tumuon ang kanyang tingin sa itim na card na mahigpit na hawak ni Maria at sa lumang pitaka. Agad na namutla ang mukha ng lalaki. Pamilyar siya sa pitaka na iyon. Ang pitaka na ibinigay niya bilang regalo sa 25 kaarawan ng kanyang kapatid, 20 taon na ang nakalipas. Kupas at luma na ito, ngunit walang duda na iyon nga, ang pitaka na iyon. Nanginginig ang boses ng lalaki. Hindi namamalayan, mas hinigpitan ni Maria ang yakap sa pitaka. Sa papa ko po ito. Huwag ninyong hawakan, Papa. Puno ng luha ang mata ng lalaki. Nanginginig ang kanyang labi habang nagtatanong, ano ang pangalan ng ama ninyo? Mang Jose po. Ang pangalan po ng papa ko ay Mang Jose. Sa sandaling iyon, bumagsak ang tuhod ng lalaki. Lumuhod siya sa semento, tinakpan ang kanyang mukha ng 2 kamay, at umiling. Umiiyak siya. Ang isang chairman ng isang conglomerate, isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng itim na coat, ay umiiyak na parang bata sa gitna ng eskinita sa gitna ng taglamig. Ano po ang nangyari? Nag-angat ng mukha ang lalaki. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay kahawig na kahawig ng kanyang ama at sumikip ang dibdib ni Maria. Ako si Roberto. Ako ang kuya ng ama ninyo. May kung anong nagkabit-kabit sa isip ni Maria. Kuya ng papa ko, ang kuya na minsan lang naikwento ng kanyang ama noong nabubuhay pa siya. May kuya rin ako, anak, pero nagawa ko ang isang masamang bagay kaya hindi na kami nakakapagkita. Balang araw, bibisitahin ko siya muli. At ang sulat sa likod ng itim na card, gamitin mo kapag nahirapan ka. Ako ang magbabayad ng lahat, kuya mo. Tiyo, nanginginig ang labi ni Maria. Tumango si Chairman Roberto habang muling umiiyak. Tama, ako ang tiyo ninyo. Ako ang kuya ng ama ninyo. Nagtatanong si Ray. Labing tita, habang nakadilat ang malalaking mata. Totoo po? May tiyo kami? Totoo. Patawarin ninyo ako. Ngayon lang ako nagpakita. Nanginginig ang kamay ni Chairman Roberto habang inabot ang ulo ni Maria para haplusin ito. Ngunit instinctively, umatras si Maria. Hindi pa niya kayang buksan ang kanyang puso. Nagtanong si Roberto sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Tama, natakot kayo, hindi ba? Patawarin ninyo ako sa bigla kong paglabas. Kaya, nasaan ang ama ninyo? Nasaan ang kapatid kong si Jose? Bakit kayo lang ang nandito? Puno ng luha ang mata ni Maria. Paano niya sasagutin ang tanong na ito? Ang sakit na muling pag-usapan ito sa harap ng kanyang mga kapatid ay hindi niya makayanan, ngunit hindi niya ito maiiwasan. Ang papa, nabulunan siya at hindi makapaglabas ng salita. Pilit na pinipigilan ang luha, sa wakas ay nakapagsalita si Maria. Namatay po ang papa namin, 1 linggo na ang nakalipas. Namutla ang mukha ni Chairman Roberto. Tila huminto ang mundo. Ano? Namatay? Nakahandusay po ang papa dahil sa sobrang pagod. Huli na po nang dalhin sa ospital. Nagdilim ang paningin ni Chairman Roberto. Nanghina ang kanyang mga binti at tuluyan siyang bumagsak. Imposible. Hindi totoo. Namatay si Jose, ang kapatid ko. Ang mga alaala 2 taon na ang nakalipas ay bumalik na parang alon. Ang kapatid na dumating na nakasuot ng lumang jacket. Ang kapatid na ayaw magpakita ng kahinaan sa kanyang kuya at nanatiling matatag hanggang sa huli. Kuya, babayaran ko po ito, pangako. Balang araw, babalik ako ng may dignidad, iyon na ang huli. Kung pinigilan ko lang siya noon. Bumuhos ang luha sa mata ni Anton. Sinuntok niya ang lupa. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Nagkasugat ang kanyang kamao at dumugo.
ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Walang anuman ito kumpara sa sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid. Gago ka, Jose. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Bakit mo sinolo ang lahat at umalis ka? Nakatingin si Maria sa umiiyak na lalaki. Bagaman ngayon lang niya nakilala, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin nang makita itong umiiyak na parang kanyang ama. Naisip niyang totoo ngang tiyo niya ito. Kung hindi siya totoo, hindi siya iiyak ng ganoon. Ilang sandali, pinunasan ni Chairman Roberto ang kanyang luha at nag-angat ng mukha. Tinitigan niya si Maria ng mga matang namumula. Maria, patawarin mo ako. Naipakita ko pa sa iyo ang ganitong hitsura. Okay lang po. Minsan din pong umiiyak si Papa, palihim. Muling gumuho ang dibdib ni Chairman Roberto. Gaano kahirap kaya ang naging buhay ng kanyang kapatid ng mag-isa? Nanginginig ang boses ni Roberto habang nagtanong, ano ang nangyari? Bakit namatay ang ama ninyo? Huminga ng malalim si Maria. Simula nang mamatay si Mama 2 taon na ang nakalipas, mas lalo pong nagsikap ang Papa. Nagtatrabaho po siya sa pabrika sa araw at nagiging delivery driver sa gabi. Halos 3,004 na oras lang po ang tulog niya sa isang araw. Kaya po, 1 linggo na ang nakalipas, nahimatay po siya sa pabrika. Sabi po ng doktor, sobrang stress po sa puso. Mahigpit na kinuyom ni Chairman Roberto ang kanyang 2 kamao. Ngayon lang niya nalaman na ganito kahirap ang naging buhay ng kanyang kapatid. Wala siyang nagawa bilang isang kuya. Maging ang card na may pera ay hindi ginamit ng kanyang kapatid hanggang sa huli. Kaya nang mamatay ang ama ninyo, pinalayas kayo ng madrasta? Tumango si Maria. Hindi na napigilan ni Ray ang kanyang galit at nagsalita. Ang babaeng iyon, pagkatapos ng libing ni Papa, sinabi niya kaagad na sa kanya ang insurance money, pinapalayas niya kami sa kalagitnaan ng taglamig. Nag-alab ang mata ni Chairman Roberto. Nagkuyom siya ng ngipin. Kaya pala kayo napunta rito? Sa Maynila? Opo. Narinig po namin na taga Maynila ang Papa, kaya baka po may kakilala kami rito. Pero wala po. Mahinang ngumiti si Maria. Ang ngiti na iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa dibdib ni Roberto. Kinuha ng chairman sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato. Sa litrato, may 2 batang lalaki na tila nasa early 20s na magkayakap at nakangiti. 2 lalaking magkamukha, parang kambal. Ito po ba si Papa? Oo. Ito ang ama ninyo at ang katabi niya ay ang tiyo ninyo. Litrato ito mandimam-timam taon na ang nakalipas. Kinuha ni Maria ang litrato. Ang mukha ng kanyang ama noong bata pa, isang mukhang hindi niya nakita, isang masayahing ngiti. Laging pagod ang mukha ng kanyang ama, ngunit sa litrato, mukhang napakasaya niya. Ang Papa po kasi. Nagsimulang magsalita si Maria nang nanginginig ang boses. Minsan po, kinukuha ni Papa ang card na iyon at tinitingnan, palihim. Nakita ko po siyang kinukuha to kapag akala niya tulog na kami. Ang ekspresyon po ng kanyang mukha noon ay napakakomplikado. Tila ngumingiti at umiiyak. Hindi ko po naintindihan noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kinuha ni Maria sa kanyang bulsa ang lumang pitaka ng kanyang ama. Binuksan niya ang pitaka at kinuha ang itim na card. At marahan niyang sinundan ang mga letra sa likod nito gamit ang kanyang daliri. Gamitin mo kapag nahirapan ka. Ako ang magbabayad ng lahat, kuya mo. Alam po ni Papa na ang card na ito ay galing sa puso ng tiyo, kaya mas lalo po niyang hindi nagamit. Maaaring naisip niya na kapag ginamit niya ito, parang natalo siya sa kanyang kuya. Ganoon po si Papa. Umiyak si Chairman Roberto. Tama nga, ganoon nga si Jose. Pero tiyo, nag-angat ng mukha si Maria. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Sa tingin ko po, kaya po itinago ni Papa ang card na ito sa pitaka at inalagaan ng husto ay dahil gusto rin po niyang makita ang tiyo. Gusto po niyang makita kayo ulit. Pero wala lang po siyang lakas ng loob. Nanginginig ang balikat ni Chairman Roberto. Sumigaw siya at umiyak ng husto. Jose, gago ka. Gusto ko rin namang makita ka, kapatid. Lagi kitang gustong makita. Sa sandaling iyon, kumawala ang bunso na si Lia sa bisig ni Maria. Naglakad siya palapit at humarap sa umiiyak na si Chairman Roberto at pinunasan niya ng maliliit na kamay ang kanyang mga luha. Tiyo, wag umiyak. Ang papa rin po ni Lia, laging umiiyak. Wag na po kayong umiyak.
Tila gumuho ang puso ni Chairman Roberto sa sinabi ng 3 taong gulang na bata. Patawarin mo ako, anak, kasalanan ko. Ikaw po ang tiyo? Oo, ako ang tiyo ninyo. May tiyo po pala si Leah? Oo, may tiyo kayo. Lagi akong nandyan. Sumunod si Paulo, sinundan siya ng kambal na sina Hana at Ina. Pinunasan ni Ray ang kanyang luha at nakatayo, at dahan-dahang lumapit din si Maria. Ibinuka ni Chairman Roberto ang kanyang mga bisig at niyakap ang lahat ng mga bata. Sa iskinita ng Maynila sa kalagitnaan ng taglamig, 7 tao ang nagkaisa. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa inyo. Nandito ang tiyo ninyo sa halip ng ama ninyo. Hinding-hindi na kayo magugutom, hinding-hindi na kayo lalamigin. Kumalat ang pangako ni Chairman Roberto sa kalangitan. Kung tinitingnan siya ng kanyang kapatid na si Jose mula sa langit, sigurado siyang nagpapasalamat ito. Kuya, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga anak. Tila naririnig niya ang mga salitang iyon. Ang itim na mamahaling sasakyan ay bumibiyahe sa mga kalsada ng Maynila. Ang mga bata ay nakatingin sa paligid, namamangha sa unang pagkakataong nakasakay sa isang mamahaling sasakyan. Malambot ang leather seats at ang mainit na hangin mula sa heater ay nagpapainit sa kanilang giniginaw na katawan. Ang bunso na si Leah ay bumulong habang nakabaon sa upuan. Mainit. Ate, mainit dito. Oo, mainit dito. Nang mawala ang tensyon ni Maria, bigla siyang nilamon ng pagod. Ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Tahimik na sinabi ni Chairman Roberto na nakaupo sa katabing upuan. Sa ngayon, magpahinga muna tayo sa bahay ni Tio, kumain ng masarap na pagkain, maligo sa mainit na tubig at matulog ng mahimbing. Ang ibang bagay, bukas na natin isipin. May pamilya po ba kayo sa bahay, Tio? May tita Elena kayo, si Anton at si Sofia. Si Anton at Sofia, mga anak ko. Si Anton ay 99 at si Sofia ay 16. Mas bata lang kayo ng 1 taon kay Sofia, Maria. Pumasok ang sasakyan sa isang eksklusibong subdivision. Bumukas ang gate at nakita ang malawak na hardin. Nanlaki ang bibig ng mga bata. Ate, palasyo ba ito? Hindi, maliit na bahay lang. May ganyang bahay pala? Pagkababa sa sasakyan, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas ang 3 tao. Isang babaeng maayos ang hitsura at isang batang lalaki at babae. Sila ang asawa at mga anak ni Chairman Roberto. Sumigaw ang tita Elena habang lumalapit. Naku, ang payat naman ng mga bata. Gaano kahirap ang dinanas ninyo? Walang imik na tinitigan ni Anton, 19, ang mga bata. Tay, sila po ba talaga ang mga pinsan ko? Mga anak sila ng tiyo mo. Makakasama natin sila ngayon. Lumapit si Anton kay Ray. Hoy, ilang taon ka na? 19 na po. Mas matanda ako ng 4 na taon sa iyo. Kaya kuya ang tawag mo sa akin. Ako si Anton. Lumaki ang mata ni Ray. Ano po? Wala akong kuya? Wala po. Si ate lang po ang kasama namin. Kung gayon, mula ngayon, may kuya ka na. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Puno ng luha ang mata ni Ray. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng kuya. Tumayo si Sofia, 16, sa harap ni Maria. Tinitigan niya ang lumang down coat at gusot na buhok ni Maria. Puno ng luha ang mata ni Sofia. Ate, siguro napakahirap ng dinanas mo. Bumuhos ang luha sa mata ni Maria. Ito ang mga luhang matagal niyang pinipigilan mula nang palayasin sila ng madrasta. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap ng aking mga kapatid. Hindi ako pwedeng bumagsak, sabi niya sa sarili, ngunit sa unang mainit na salita ng kanyang pinsan, bumagsak siya. Napakakatakot ko talaga. Naiintindihan ko ate. Okay na ang lahat ngayon. Niyakap ni Sofia si Maria ng mahigpit. Nanginginig ang balikat ni Maria. Ito ang sandali na sa wakas ay nakakita ng lugar si Maria para umiyak ng buong puso. Siya na abala sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid at hindi kailanman nakaiyak. Ilang araw ang lumipas. Magaling na ang mga bata. Nakapagpahinga na sila sa mainit na bahay at bumalik na ang kanilang lakas. Nagkalaman na ang kanilang payat na pisngi at bumalik na ang kulay sa kanilang mukhang namumutla. Si Anton at Ray ay mabilis na naging magkaibigan, laging magkasama na parang tunay na magkapatid. Si Sofia at Maria ay natutulog sa iisang silid at nagkukuwentuhan hanggang hating gabi. Ang kambal na sina Hana at Ina ay nakasunod kay Tita Elena at naglalambing.
Si Paulo ay tinatawag si Anton na Kuya Anton at laging nakasunod sa kanya. Ang bunso na si Lia ay naging malambing sa bisig ni Tita Elena. Sa tuwing nakikita ni Chairman Roberto ang mga ito, napupuno ang kanyang puso. Tila regalo ito na iniwan ng kanyang kapatid. Ngunit mayroon pang dapat gawin si Chairman Roberto. Hindi niya hahayaan ang babaeng iyon, ang madrasta na si Aling Carmen, na nagpalayas sa mga anak ng kanyang kapatid sa kalagitnaan ng taglamig. Nagtungo si Chairman Roberto sa maliit na bayan sa Laguna, kasama ang kanyang team ng mga abogado. Huminto ang sasakyan sa harap ng maliit na apartment kung saan nakatira ang kanyang kapatid. Pagpipindot sa doorbell, binuksan ni Aling Carmen ang pinto. Nang makita ang itim na mamahaling sasakyan at ang mga lalaking nakasuot ng suit, namutla ang kanyang mukha. "Sino po kayo?" "Ako ang kuya ni Mang Jose." Namutla ang mukha ni Aling Carmen. Malamig na nagpatuloy si Chairman Roberto. "Nagsumite kami ng kaso sa paglabag sa Child Protection Act at nagsumite rin kami ng kaso ng illegal possession of property at fraud dahil sa pagkuha mo sa share ng mga menor de edad na bata sa insurance money." Nanginginig si Aling Carmen. Hindi niya inakala na may mayayamang kamag-anak ang mga batang iyon. Ako lang naman. Kinuha mo ang insurance money ng namayapa mong asawa at iniwan mo sa kalsada ang maliliit mong anak sa labas. Iyan ba ang ginagawa ng tao? Lumuhod si Aling Carmen. "Tulungan niyo po ako. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako kahit minsan lang." Malamig na tinitigan siya ni Chairman Roberto. "Pinatawad mo ba ang mga bata kahit minsan? Alam mo ba na ilang araw silang nagpalaboy-laboy ng gutom? Ang bunso ay nilalagnat at halos mawalan ng malay?" Walang nasabi si Aling Carmen. Tumalikod si Chairman Roberto at sa huli ay sinabi, "Iproseso ito ayon sa batas. Anuman ang itinanim mo, anihin mo." 1 buwan ang lumipas. Lubusan, nang nasanay ang mga bata sa kanilang bagong buhay, lumipat sina Paulo at Ray sa isang paaralan sa Maynila at nakahanap na rin ng mga kaibigan ang kambal na sina Hana at Ina sa kanilang bagong paaralan. Masayang lumipas ang mga araw ni Paulo na laging nakasunod kay Kuya Anton. Ang bunso na si Lia ay naging malambing sa bisig ni Tita Elena. Sa tuwing nakikita ni Chairman Roberto ang mga ito, napupuno ang kanyang puso. Isang gabi ng linggo, nakaupo ang 10 miyembro ng pamilya sa malaking hapagkainan. Si Chairman Roberto at Tita Elena, si Anton at Sofia, at ang 6 na magkakapatid na Maria. Puno ng masasarap na pagkain ang mesa. Masayang ngumiti si Paulo at sinabi, "Tiyo, pwede po ba akong kumuha pa?" "Oo naman, kumain ka ng marami, marami pa." Masayang hinaplos ni Chairman Roberto ang ulo ni Paulo. Nang makita ni Maria ang eksenang iyon, nanlabo ang kanyang mga mata. 1 buwan na ang nakakaraan, hindi niya naisip na darating ang araw na ito. Noong panahong nagpalaboy-laboy sila sa bayan ng gutom, noong hindi niya alam kung darating pa ang bukas. Ngunit ngayon, nakaupo sila sa mainit na hapagkainan at kumakain ng busog. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Maria sa kanyang silid. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang litrato ng kanyang ama. Umupo si Maria sa harap ng litrato at tahimik na nagsalita. "Papa, ako po ito." Si Maria. Nakangiti ang kanyang ama sa litrato. "Papa, ang card na iniwan mo ang nagligtas sa amin. Ang card na inalagaan mo at hindi mo ginamit hanggang sa huli. Dahil doon, nakilala namin si Tio." Kinuha ni Maria ang itim na card mula sa pitaka. Hindi na ito gagamitin, ngunit para kay Maria, ito ay isang kayamanan. "Papa, napakabuti po talaga ng Tio. Kamukha niyo po. Mainit ang puso at napakabait. Sa tingin ko po, naiintindihan ko na kung bakit hindi mo tinapon ang card na ito. Gusto mo ring makita si kuya mo, di ba? Gusto mo siyang makita ulit, pero wala ka lang lakas ng loob." Bumuhos ang luha sa mata ni Maria. "Papa, okay na po kami. Huwag kang mag-alala. Ang mga kapatid ko, kumakain ng maayos, nakakatulog ng mahimbing at pumapasok sa paaralan. Si Lia, tumaba na rin. Hindi na kami nilalamig. Hindi na rin kami nagugutom." Niyakap ni Maria ang litrato sa kanyang dibdib. "Salamat po, Papa. Salamat sa pagprotekta sa amin hanggang sa huli. Mahal na mahal po kita." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at sumilip si Sofia. "Ate," sabi ni Mama, "kain daw tayo ng dessert."
Pinunasan ni Maria ang kanyang luha at ngumiti. Sige, bababa na ako. Tumayo si Maria at muling tinitigan ang litrato ng kanyang ama. Nakangiti ang kanyang ama sa litrato. Tila sinasabi niyang, "Magaling anak." Ngumiti rin si Maria. Ang pagmamahal ng kanyang ama ay nakapaloob sa isang itim na card at pinrotektahan ng 6 na magkakapatid. At ang card na iyon ay muling nagkonekta sa dalawang magkapatid na pinaghiwalay sa loob ng 11 taon. Ang isa ay nasa langit at ang isa ay nasa lupa, ngunit ang pamilya ay pamilya pa rin. Gaano man kalayo ang distansya, gaano man katagal ang lumipas, ang sinseridad ay nagkakaintindihan at ang pag-ibig ay patuloy na nagdudugtong